siyang nagpipresent para sa video. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at Happy Sabbath. Happy Sabbath din sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigang nanonood online. Ito po yung ating ika-6 na gabi ng ating Daniel and Revelation, Revival and Reformation. At gaya ng nabanggit ni Brother Ermi, ay bukas ng alas 2 ng hapon yung last topic po natin. So, sa gabi bukas wala. Hapon natin gagawin. Itong final topic ng ating Revival and Reformation, itong Daniel and Revelation. So, abangan po natin at nai-promote na rin ni Brother Ermi na bukas kung meron po kayong mga tanong doon po sa series na ating tinalakay, malaya po ninyong magagawa yan. Dahil hindi po lahat ng paksa ng prophecy sa Bible ay natapik natin. Pero, yung pinakapundasyon ng doktrina natin nandun na. Okay? Yung ilan lang sa mga detalye na pwede ninyong itanong sa prophecy na hindi natin natalakay. Siyempre, pitong topic lang yan. So, napakarami pong paksa tayo ng prophecy pero natitiyak natin na sa gabi-gabing ito ay na-cover natin yung mga mahalagang punto ng prophecy at lalo na ngayong gabi, no? Kung bakit ang Seventh-day Adventist ay nag-i-exist sa ating sanglibutan. Salamat din at purihin ng Panginoon sa napakagandang mga awitin na narinig natin kanina pa nung dumating kami yung mga bata. Ang gaganda ng mga awit nila, Brother Ken, at ngayon ay si Brother Ben, na isang awitin ng pagtatalaga sa Diyos, na kung saan kung wala ikang tatayo, Panginoon tulungan mo, hawakan mo ang aking mga kamay para ako'y makatayo sa iyo. Meaning, tatayo sa lugar ng Diyos. Sa gabi-gabi nating pag-aaral, ang atin pong nais na maranasan sa Panginoon ay yun pong nag-aalab yung ating mga puso. Habang binubuksan ng Panginoon sa ating pandinig yung kanyang mga salita. Dahil kapag walang pag-aalab ng puso, hindi mabuti ang magiging karanasan natin bilang mga professed Seventh-day Adventist Christians. Yung punto na yun ay kinuha natin patungkol doon sa dalawang alagad ni Jesus na hindi nila nakilala, na yung kanilang kausap habang sila'y naglalakad sa daan ng Emmaus, hindi nila napapansin ang Panginoong Jesus pala yun. Pero naramdaman nila, nag-alab yung kanilang mga puso habang binubuksan ng Panginoon yung kasulatan sa kanila. At yan din po ang nawa ay maging karanasan natin. At magamit natin ito bilang gabay habang naghihintay tayo sa napakalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang ating tema sa gabing ito, the final warning. Kagabi tinalakay natin how the two beasts become friends. Tinalakay natin yung may kinalaman sa papacy as the first beast of Revelation 13, na siya ay parallel prophecy din ng Daniel chapter 7 at ng Daniel chapter 8, and then merong mga karagdagang katotohanan na inilahad ang Diyos dito po sa Revelation 13 patungkol sa first beast, sa leopard-like beast, at sa second beast, none other than the United States of America. The lamb-like beasts, ang hayop na katulad sa kordero, ngunit siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Yung dating magkaibang ugali ang dragon na pinangangasiwaan ng leopard-like beast at yung lamb-like beast na magkaiba sila ng karakter sa bandang eventuality, yung tinatawag nating eventuality o Bible prophecy, naging magkatulad na ang kanilang ugali. Yung kordero,
nagsasalitang tulad sa dragon. At mangyayari yan when church and state unite. Kapag nagsama muli ang gobyerno at simbahan. At yang mga sign ng pagsasama nila ay naririnig mismo natin sa ating kapanahunan. That's why ang final warning ng Panginoon, kung papaano sa panahon ni Noe, nagbigay din ng Diyos ng warning. Ito naman yung warning sa ating kapanahunan. At ito ang dahilan kung bakit nag-exist ang Seventh-day Adventist Church. The three angels' messages of Revelation chapter 14. Simulan natin sa talatang 6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So ang mabuting balitang ito ay tinuturing na everlasting gospel, meaning hindi pabago-bagong ebanghelyo. At tinutukoy itong good news. At ang good news na ito ay hindi sa isang sulok lang ng mundo. Napansin nyo sa talata, ito'y pangbuong sanglibutan. Iisa lang po ang aral at final warning sa buong sanglibutan. Ang unang anghel, ang sinabi niya ay ganito. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa ngayon sa ilang mga nag-aaral ng may kinalaman sa quotation from the Old Testament, this is the longest quotation from the Old Testament. Etong binabasa natin ngayon. Saan po ito nasipi o na-quote? Exodus chapter 20 verse 11. Ang dahilan kung bakit iniutos ng Panginoon yung pangingilin ng araw ng Sabat. Verse 11 ng Exodus 20, sapagkat, di ba ang salitang sapagkat, ay nangangahulugang nagbibigay ka ng dahilan. Bakit ka mangingilin ng Sabat? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroroon. Ang Sabat ay nagpapaalaala sa atin na meron tayong Diyos na manlalalang. At yan yung isinulat ni Juan sa tinuturing na the longest quotation from the Old Testament. In verse 8, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. Ang ikalawang mensahe ay may kinalaman sa tinanggap na turo ng lahat ng mga bansa. Yung loyalty ng mga world leaders ay ipinagkaloob sa dakilang Babylonia at bukas sa final topic, yan yung ating pag-uusapan. Ang dakilang Babylonia na kumontrol sa buong mundo. And in verse 9, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asufre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito yung nakapaloob sa final warning, huling babala at panawagan ng Diyos sa buong sanglibutan. Kung ang sino man ay tatanggap ng mark of the beast, tatanggapin din niya yung alak ng kagalitan ng Diyos. Panghuling kagalitan, God's wrath. At ang kagalitan ng Diyos na pinakapanghuli na tatanggapin ng tumanggap ng marka ng hayop, walang iba itong alak ng kagalitan, kundi ang kanyang huling
7 salot. Ang sino man tatanggap, ang sino mang magkakaloob ng kanilang katapatan sa sistema ng hayop, tatanggapin din niya ang 7 salot ng Diyos. Maliwanag po yan. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan, araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Bakit sila magiging walang kapahingahan? Lahat ng tumanggap sa marka ng hayop, sapagkat tinanggihan nila yung alok ng Panginoong Hesus na magsiparito kayo at bibigyan ko kayo ng alin? Kapahingahan. Ang loyalty ng mga taong tumanggap ng marka ng hayop ay ipinagkaloob sa hayop, hindi kay Kristo. Kaya't pag tinanggap nila ang parusa ng Diyos, ang huling 7 salot, sila talaga ay walang kapahingahan. Dahil ang kapahingahan ay makukuha lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo na Panginoon din ng Sabat. Yun po yun. Ngayon, merong babala si Ginang White, especially of course, sa atin. Dahil itong final warning ay dala-dala ng Seventh-day Adventist. It is Satan's object to divert the attention from the third angel's message to side issues, that minds and hearts that should be growing in grace and in the knowledge of the truth may be dwarfed and enfeebled, so that God may not be glorified by them. Ang layunin ni Satanas ay ialisin ang ating pansin doon sa mensahe ng 3 sinugong anghel, yung kababasa natin. Layunin ni Satanas na huwag magkaroon tayo ng pansin sa mensahe ng third angel's message. At ang sabi diyan, kapag nagtagumpay si Satanas, yung isipan at puso na sana ay lumalago sa biyaya at kaalaman ng katotohanan ay magiging mga bansot, dwarfed at enfeebled or mahina para ang Diyos ay hindi nila maluwalhati. Kapag pala maalis ang ating pansin sa message ng 3 angels at mapunta sa mga side issues. Ano ba yung mga side issues? Yung mga maliliit na bagay. Yung mga commonplace matters. Yung mga bagay na hindi makakapag-revive sa atin at makakapag-reform sa atin. May mga tao na ang gustong pagfokusan ay issue ng birthday, ang issue ng makeup, ang issue ng lipstick. Doon sa mga maliliit na bagay, gusto nila yung pag-usapan. Pero yung mensahe na pinapakita ng Diyos para sana'y tumalino ang bayan niya, hindi pinag-uukulan ng pansin. Especially the 3 angels' messages. Sabi pa ni Ginang White, in Great Controversy, page 605, heretofore, those who presented the truths of the third angel's message have often been regarded as mere alarmists. Yun daw mga nangangaral ng katotohanan ng 3 sinugong anghel, ang turing sa kanila, alarmist, mga fanatics. Parang nung panahon ni Noe, nangaral si Noe na magkakaroon ng baha. Paano magkakaroon ng baha? Hindi nga umuulan sa panahon nila. So ang turing kay Noe, alarmist, fanatics, ginugulo mo ang isipan ng mga tao sa mundo. Yan ang tingin ng mga tao kapag pinag-uusapan itong 3 angels' messages. Maliwanag sa Biblia, una, na ang Sabat ng Diyos ay tanda niya para sa kanyang bayan. Para makilala ng kanyang bayan na yung Panginoon ang nagpapaging banal sa atin. Kaya ang Sabat ay nagpapakita, mga kapatid, na ikaw ay tumitiwala sa Diyos na siya lang ang pwedeng magpabanal sa iyo. Hindi natin kayang pabanalin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating lakas.
Ang Sabat ay nagpapakita na magpapahinga ka sa iyong pagpupursigi na umaasa sa iyong sariling kakayanan para ka mapabanal. Ang Sabat ay nagpapakita na ang Diyos ang pwedeng magpabanal sa atin as long as ninanais nating pabanalin tayo ng Panginoon. At ang sabi pa rito sa verse 20, yung Sabat ay tanda rin na maalaman theoretically na yung Panginoon ay Diyos. So, kumpleto. Ang Sabat na ito ay tanda nga sa kanyang bayan na sila'y aasa sa Diyos. Ngayon, etong linggo, no, ay binabanggit dito sa paniniwala sa canon and tradition ng little horn power ng Daniel 7 at leopard-like beast ng Revelation 13. Ang sabi ng Roman Catholic Church State sa kanilang canon and tradition, page 263, the authority of the church could not therefore be bound to the authority of the scriptures because the church had changed the Sabbath to Sunday, not by the command of Christ, but by its own authority. Yung otoridad ng simbahan na pinangangasiwaan ng kapapahan ay hindi pwedeng magpasailalim sa otoridad ng Biblia. Imagine niyo yun, mga kapatid. Yung otoridad ng simbahan na pinangungunahan ng kapapahan, hindi pwedeng magpasailalim sa Biblia. Ang Biblia dapat mas mababa kaysa sa simbahan. Yan ang sinasabi dyan. Bakit? Anong dahilan? Dahil pinalitan ng simbahan yung pangingilin mula Sabado patungong Linggo, hindi dahil sa utos ni Kristo, kundi dahil sa otoridad ng simbahan. So, aminado ang mga kapatid natin sa Roman Catholic Church State, yung kanilang pamunuan, pinagmamalaki nila na sila ang naglipat ng pangingilin mula Sabado patungong Linggo. Kaya huwag niyong sayangin ang oras niyo ng mga nakikipagdebate dyan sa baba. Kasi yung hierarchy mismo nila, aminado, na sila nga ang nagpalit. Tapos yung mga miyembro lang nila, didebatihan ng Seventh-day Adventist na hindi daw sila nagpalit ng pangingilin ng Sabat. Di ba? Sayang oras. Ngayon, sa Converse Catechism, mababasa natin ang series ng tanungan. Ang sumasagot dito ay si Reverend Peter German. Okay? At ito'y official na kanilang kapahayagan. Ang unang tanong doon sa maraming tanong na nandyan sa librong yan. Ang unang tanong, which is the Sabbath day? Anong araw ang araw ng Sabat? Sagot, Saturday is the Sabbath day. Alam na alam nila. So ngayon, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Bakit tayo nangingili ng Linggo sa halip na Sabat ng Biblia o Sabado? Anong sagot nila? Because the Catholic Church, what's the next word? Transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sinong sumasagot? Roman Catholic Reverend Peter German. Aminado po sila dyan. Sila ang nagpalit ng pangingilin mula Sabado, ginawa nilang Linggo. Punta tayo naman sa kanilang Cardinal James Gibbons sa librong The Faith of Our Fathers, pages 111, 112. Ang sabi ng Cardinal, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Basahin mo manika ang Biblia mula sa unang aklat, Genesis, at sa huling aklat, Apokalipsis. Wala ka diyang mababasa kahit isang talata na nagpapahintulot ng kabanalan ng Linggo. See? Cardinal na yan. Kasi aminado nga sila na sila nagpalit. Ang sabi pa niya, the Scriptures enforce the religious observance of Saturday. Ang sinasabi ika ng Biblia ay ang pangingilin ay Sabado. Aminado po sila dyan, mga kapatid. O ngayon, bakit Linggo? Bakit nila nilipat sa Linggo? Anong significant para sa kanila? Why Sunday? Ang sagot nila ay ganito. Sunday is the mark of her ecclesiastical power and authority. Meaning, in religious matters.
Yung paglipat mula Sabado patungong Linggo, tanda ng kanilang kapangyarihan sa relihiyon. Yan ang sinasabi dyan. So kaya pinagmamalaki nila na kaya mas mataas kami kaysa sa Biblia. Yan ang katunayan. Inilipat namin yung pangingilin mula Sabado patungong Linggo. Gaya ng unang mga gabi ng ating pag-aaral, hindi nila kayang palitan ng batas ng Diyos. Dahil ang sabi sa Biblia, Daniel 7:25, kaniyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Iisipin. Iniisip lang niya na kaya niyang baguhin. Pero ang totoong nangyari ay kanya lamang ipinalimot. Kaya nga alam ito ng Diyos, anticipated ng Diyos, kaya nga sa kanyang utos sa Sabat, na nandoon sa 10 utos, anong sabi? Anong unang salita? Anong unang salita? Remember. Pag sinabing remember, merong ipinapaalala sa iyo. At yun nga yung pangingili ng Sabado, na ang kayang gawin ng kaaway ng Diyos, ipalimot. Kaya yun yung sinasabi natin, wala silang kapangyarihang palitan ang batas ng Diyos. Ang kaya nilang gawin, ipalimot. Okay? Kaya nga sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So maliwanag po sa atin na yung linggo ay tanda ng kapangyarihan ng Roman Catholic Church State. Kung paano ang Sabat o Sabado ng Biblia, tanda yan ng Diyos sa kanyang bayan. At ang Sabat ng Biblia, ginawa para sa sangkatauhan, Marcos 2:27. Hindi para sa isang lahi lamang ng mga tao katulad ng Hudyo. Ang sabi ng Bible, ang Sabat ginawa ng dahil sa tao, para sa kapakanan ng tao. At alam ni Satan, that's why ipinalimot niya ang katotohanan tungkol sa araw ng Sabat. Ngayon, ang mga tao ay masyadong nadala sa anyo at forma ng pagsamba ng kapapahan. Kaya nagawa niya na sinasabi nga sa Biblia, Daniel 8:14 or Daniel 8:24, siya ay lilipol na kamangha-mangha. And he shall destroy many. Maraming mawawasak ang kapapahan dahil marami siyang nadadaya. Ang sabi ng Revelation 13:8 na pinag-aralan natin kagabi, all the earth will worship the beast. Lahat ng nangananahan sa lupa ay sasambahin ang hayop. Dahil ang tingin ng mga tao sa buong mundo, ang papacy, ang hayop ng Revelation 13, ang unang hayop ay walang kapantay. Sumataas ang kanilang pagtingin sa sistemang ito. That's why ang Diyos nananawagan ngayon na huwag ninyong sambahin o sundin ang hayop dahil tatanggapin ninyo ang huling 7 salot ng Diyos at kayo ay magiging walang kapahingahan araw at gabi. Yan yung warning ng Diyos. Ngayon, ang sabi, balik tayo sa great controversy. Men are closing their eyes to the real character of Romanism and the dangers to be apprehended from her supremacy. The people need to be aroused to resist the advances of this most dangerous foe to civil and religious liberty. Ipinipikit ika ng mga tao ang kanilang mga mata sa tunay na ugali nito pong leopard-like beast or little horn ng Daniel chapter 7. Ipinipikit ng mga tao yung kanilang mga mata tungkol sa tunay na ugali ng kapapahan. Kinakailangang ika ang mga tao ay magising para labanan yung kanyang advances, yung pagsulong niya na siya ay itinuturing na pinakamapanganib na kaaway ng civil and religious liberty. Tinalakay natin kagabi, di po ba? Ngayon, ang church and state separation gusto na nilang pagsamahin. Ipinipikit nga ng mga tao yung kanilang mga mata sa tunay na nangyari sa kasaysayan. Kung kaya, yung Amerika ay naglagay agad sa kanilang konstitusyon ng proteksyon sa kanilang mamamayan,
na hindi pakikialaman ng gobyerno ang paniniwala ng sinuman. Church and state separation. Pero ngayon, ang boses ng kapapahan, ang boses ng mga political leader sa bansang Amerika, gusto nilang pagsamahin ang church and state. Kaya nga nakapikit ang kanilang mga mata na sana'y dapat pigilan yung pag-advance ng pinakamapanganib na kaaway ng civil and religious liberty. Pansinin po natin ito. Etong puot ng kapapahan dito sa Konstitusyon ng Amerika. The Constitution of the United States guarantees liberty of conscience. Nothing is dearer or more fundamental. Yan. So ang bansang Amerika, yung kanilang konstitusyon ay naggagarantiya ng kalayaan ng konsensya, meaning walang makikialam sa iyo dyan. Ano man ang paniniwala mo, yan yung kanilang pinakapundasyon. Ngayon, ang sabi dito ni Pope Pius IX sa kanyang encyclical noong August 15, 1854, ang sabi niya, the absurd and erroneous doctrines or ravings in defense of liberty of conscience are a most pestilential error, a pest of all others, most to be dreaded in a state. Grabe yung puot ng kapapahan sa konstitusyon ng Amerika. Maling doktrina daw yung liberty of conscience. Yan ay itinuturing nilang peste o salot. Sipin nyo kung gaano katindi ang galit ng papacy sa separation of church and state, sa liberty of conscience, dagdag pa. The same Pope in his encyclical letter of December 8, 1864, anathemized those who assert the liberty of conscience and of religious worship. Also, all such as maintain that the church may not employ force. Anong sabi? Anong sinasabi niya? Yung mga naniniwala sa liberty of conscience, yun nga yung separation of church and state, dapat ma-anathemize. Ibig sabihin, dapat maalis. Dapat silang matanggal. Hindi dapat silang maging kasama ng ating lipunan. Grabe yung pot, di ba? So pinapakita ko lang at binabalikan para hindi mawala sa ating pag-iisip yung usapin na ito na may kinalaman sa final warning. The doctrines devised in the darkest ages are still held. Yung doktrina ika noong dark ages sa panahon ng maliit na sungay ng kapapahan ay pinangahawakan pa rin nila. Let none deceive themselves. Huwag padaya ang sinuman. The papacy that Protestants are now ready to honor is the same that ruled the world in the days of the Reformation. Huwag padaya ika ang sinuman. Yung kapapahan na handang parangalan ngayon ng mga protestante ay pareho pa rin yan nung panahong pinangunahan niya ang sanglibutan. Hindi nagbabago ang kanyang ugali. The same pa rin. Pero yung mga Protestants ngayon, friend na nila ang sistema ng kapapahan. Friendship na sila. Di ba ang Lutheran noong 1999, pumirma sila ng kasunduan. And then yung Methodist at ang iba pa, di ba? Catholicism indeed resembles much of the Protestantism that now exists because Protestantism has so greatly degenerated since the day of Reformation. Anong nangyari daw sa Protestantism ngayon? Nag-degenerate. Ibig sabihin, bumaba na yung quality. Hindi na naging mapagbantay. Kaya naging best friend na nila ang Pope of Rome. At ito pa ang sinasabi naman sa atin. The Ginang White, one thing is certain, isa ang tiyak, those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner will first give up their faith in the warnings and reproofs contained in the testimonies of God's Spirit. Isa ika ang tiyak, yung mga Seventh-day Adventist, yung mga miyembro, na nasa ilalim ng watawat ni Satanas, ang una nilang gagawin, hindi na nila paniniwalaan yung babala at saway na nakalagay sa Testimonies of the Spirit or Spirit of Prophecy.
Babaliwalain na nila. Hindi na nila paniniwalaan si Ginang White. At yan mismong sinasabi ni Ginang White, literally, nangyayari sa ating kapanahunan. Kini-question ng ibang kapatid yung writings ni Ellen White. At meron pang nagsusulong na usisain uli natin. Investigahan uli natin kung propetisa ba talaga si Mrs. White. Di ba? Dahil nakalagay sa Testimonies of God's Spirit, yung may kinalaman sa marka ng hayop. Doon mas malinaw na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Ginang White. The Roman Church now presents a fair front to the world, covering with apologies her record of horrible cruelties. She has clothed herself in Christ-like garments, but she is unchanged. Every principle of the papacy that existed in past ages exists today. Pansinin po natin, ito pong prophecy na sinabi ni Ginang White. Yung Roman Church na nagpapakita ngayon sa mundo na siya'y mabuti, na siya'y may malasakit sa mga tao. Tinakpan niya ng apologies yung kanyang kahila-hilakbot na kalupitan. Sipin niyo, ang lalim dyan ng pagkasabi, hinanap ko pa yung malalim na Tagalog na yun. Horrible cruelties, nakapanghihilakbot na kalupitan na ginawa nila nung Dark Ages. Ngayon tinakpan niya yung kanyang kasuotan ng katulad ng damit ng Panginoong Hesus. But she is unchanged. Hindi siya nagbabago. At yan yung principle sa Bible na tinakpan ng lobo yung panlabas na kaanyuan ng damit tupa. Kaya naalala ninyo yung naging paksa natin nung nakaraan? Noong year 2000, si Pope John Paul II ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga krimen na ginawa ng kapapahan during Dark Ages. Eksakto yan. Wala pa si Pope John Paul II sa panahon ni Ellen White, pero nakikita na niya yung principle. Tinatakpan nila yung kanilang kahindik-hindik na kalupitang ginawa sa pamamagitan ng apology. At nagpapakita sila ngayon sa mundo na sila ay mabuti, na sila ay may malasakit sa mga tao. Tingnan ngayon natin yung mga katuparan sa panahon natin ngayon. Ito ay mga balita na legit, of course. Wala tayong nilalagay dito na galing sa kwento. Pope Francis calls for end to fossil fuels at COP28 in Dubai. Yung katatapos lang na Conference of the Party. Yan ang ibig sabihin ng COP. Ang COP ay nagsimula noong 1995. Okay? March 28 to April 7, 1995. At ang layunin ng COP o Conference of the Parties ay bigyan ng solusyon yung nagaganap na krisis sa klima. At sino ang binubuo ng Conference of the Parties? Lahat ng prominent political leaders and nations sa buong mundo. Okay? At yung huling COP ay naganap sa Dubai. Ang sabi ni Pope Francis, babasahin ko na lang dito sa pangalawang paragraph. In a wide-ranging statement, Pope Francis called for an end to coal, oil, and gas as well as lifestyle changes to save the planet. Di ba napakabuti niya? Para mailigtas ang ating planeta, dapat tigilan na natin yung paggamit ng mga gas, ng mga oil. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang sponsor ng COP ay mga billionaire na ang trabaho o ang business ay barko, eroplano at mga sasakyan na gumagamit ng fossil fuel. Nakita nyo yung hypocrisy. Ngayon, sabi pa rito, with a long-standing interest in climate issues, Pope Francis was set to make history by becoming the first Pope to address the Conference of the Parties or COP as it is known. Ito'y naging kasaysayan
na siya yung unang papa na nag-address o nagsalita, nagbigay ng pahayag sa Conference of the Party. Kasi dati yung mga pope, pag pinag-usapan yung Conference of the Party, nakadistance sila dyan eh. Pero ngayon, si Pope Francis ay talagang nanguna pa sa bagay na yan. Eto pa. Ang sabi po rito, nitong Arab na nagsalita during that Conference of the Party sa Dubai, the COP must recognize that the time has come to halt the expansion of sacrifice zone, recognize the real burden of climate debt. Eto, sundan po ninyo dahil ang isipan nila rito, isahan mga kapatid, anong kinalaman nito sa pinag-uusapan nating final warning, anong kinalaman yan sa pinag-uusapan ng Sabbath versus Sunday? Etong climate crisis na pinag-uusapan sa COP, pansinin niyo po yung objective. And call for the fossilization of fossil fuels to give the planet and all beings on it a much-needed Sabbath. Yun pala yung kanilang pinaka-target. Ang sabi ni Pope Francis, para mailigtas natin yung ating planeta, ito lang yung common home natin. To save the planet and to care for the poor. Pero ang sinasabi rito nga, mabigyan ng planeta at mga nakatira dito ng mas kinakailangang Sabbath. Kagabi, binubuksan natin unti-unti na ang Sabbath na pinag-uusapan dito, hindi Sabado, kundi Linggo. Meaning to say, ang issue ng climate crisis is just a smoke screen. Smoke screen para maipatupad yung Sunday keeping sa buong mundo. At alam niyo po ba kung ano yung ginamit nilang, ang tawag nila ay dress rehearsal. Pag sinabing dress rehearsal, anong ibig sabihin? Practice. Practice. Pansinin niyo, basahin natin kung ano yon. Pope use pandemic to give the environment a vital rest. Basahin natin yung nilalaman. The COVID-19 pandemic has shown how the earth can recover if we allow it to rest and must spur people to adopt simpler lifestyles. Pansinin po ninyo ito. Ipinakita sa atin nung panahon ng pandemic of COVID-19, kung paano ang ating planeta ay makapagpahinga. Bakit? Anong naalala nyo during the pandemic? Lockdown. Walang trabaho, walang mga pabrika na bukas, mga sasakyan tigil sa biyahe, halos walang tao sa kalye, di ba? So, nung tiningnan di umano nila yung ating atmosphere at tiningnan yung carbon emission, malaking nabawas, naging malinis yung ating atmosphere. So, ipinakita nung pandemic na pwede pala na yung ating planeta ay bigyan natin ng kapahingahan para sa carbon emission, hindi masyadong maapektuhan ang ating planeta. Tandaan ninyo, nagsimula yung pinagtibay, yung usaping yan sa Paris Agreement noong 2015. Ang tawag ng iba, Paris Accord. Yan pa rin yung pinag-uusapan dito. So, merong ginawang dress rehearsal. At ang panawagan nga niya, at i-adapt ito ng tao. Meaning, tanggapin ito at sundin. At mas mabuhay tayo sa simpleng paraan ng pamumuhay. So, meron ditong pinag-uusapang simpler lifestyles. Tingnan pa natin ito. In some ways, the current pandemic has led us to rediscover simpler and sustainable lifestyles. So dito pinakita na-discover dahil sa panahon ng pandemic na pwede pala tayong magkaroon ng simple lang at sustainable. Take note, the word sustainable ay hindi basta binabanggit yan. Yung sustainable na yan ay may kinalaman sa 2030 agenda na 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya yung word na sustainable at common good, madalas nyo yung maririnig sa mga world leaders natin dahil sa target na yon na ang lahat ng direksyon ng mga tao ay patungo sa sustainability to care for the planet, our common home, and care for the poor.
Basahin niyo po sa website ng United Nations yung may kinalaman sa Sustainable Development Goals. Yung sa atin dito, binabanggit natin sa inyo yung ating mga nabasa na ron. Ngayon, ang sabi rito, dagdag pa niya ni Pope Francis, already, we can see how the earth can recover if we allow it to rest. Nakita niyo yan mga kapatid? So, nakita natin ngayon, ang ating planeta ay makaka-recover. Magkaroon ng resiliency, magkaroon ng toughness para mapanatili at maalagaan natin yung ating planeta. Kung papahintulutan natin na ito'y makapagpahinga. Yung word na rest, piling-pili yan nila. Consistent sila sa word na yan. O ngayon, sundan lang po natin yung mga nagaganap. The pandemic, ayon pa kay Pope Francis, has brought us to a crossroads. Meaning, yung naganap na pandemic, diyan tayo lahat nagtagpo-tagpo. Ano yung pinag-uusapan niyang lahat nagtagpo-tagpo? Lahat ng institusyon ng mundo. Politics, economics, religion, ng government sector, academics, so on and so forth, nagtagpo-tagpo at nagkaroon ng pagkakasundo kung anong gagawin para sa ating planeta. Sana nasusundan yung mga kapatid yung punto rito. Ngayon, Catholic social teachings is fundamental to tackling world issues. Napansin nyo yan? Yung Catholic social teachings, yan ang pinaka-foundation ng issue sa buong mundo. Meaning, sila lang ang magbibigay ng solusyon. Isipin nyo yan mga kapatid. Sabi ni Pope, this work of healing is facilitated through the closely related principles found in the compendium of the social doctrine. Yang social doctrine na yan ngayon, yung tinatanggap na solusyon coming from the Vatican. Yan yung tinatanggap ng buong mundo. Lahat ng social issues nandyan sa Catholic social doctrine. Mga kapatid, ito pa, backward tayo. Bago itong mga nagaganap ngayong 21st century, noong 1962 up to 1965, pinag-usapan na yan sa Second Vatican Council. And again, I challenge you to read the website of the Second Vatican Councils. Even, panuorin ninyo sa YouTube kung paano pinapaliwanag nila ano ang nilalaman ng Second Vatican Councils at hindi kayo magugulat ng lahat ng mga solusyon na sinasabi ng mga tao ngayon galing sa Second Vatican Council. Kaya yan ay bahagi ng social doctrine. Yung compendium, meaning yung pinakabuod ng nangyayari sa mundo, nandyan sa Catholic social doctrine. So nangyayari dito ay lumalabas, pinapaikot ng Catholic through its papacy yung mga leader sa buong mundo na dapat ito lang ang tanging solusyon. Tandaan ninyo sa Daniel chapter 8, mga kapatid, verses 24 and 25, sinasabi doon na by peace he shall destroy many. Ganon katindi itong sistema ng Little Horn. Isa pa, he listed the principles of the dignity of the person. Di ba napakabait? The common good o kabutihan ng lahat. The preferential option for the poor, the universal destination of goods, solidarity, subsidiarity, and care for the earth. Ito yung pinag-uusapan sa Catholic social teachings, and this is the compendium, yung pinakabuod ng pinag-uusapan na para sa kabutihan ng lahat yung kanilang nais na gawin. Dahil sila ay may malasakit sa ating planeta, may malasakit sa mahirap, kaya kinakailangang gawin yung universal destination of goods. Pinaliwanag ko na po sa inyo yan. Ano yung universal destination of goods? Yan yung nakapaloob sa encyclical letter ni Leo XIII na may kinalaman sa Rerum Novarum. Ano yung Rerum Novarum? Basahin uli natin. The right to private property. The sharing of goods and the social function of private property.
The right to private property, Pope Francis continued in Fratelli Tutti, can only be considered a secondary natural right derived from the principles of the universal destinations of created goods. Ano daw? Yung karapatan sa pribadong pag-aari. Parang, Brother Paulo, mayroon kang mga pag-aari, di ba? May sasakyan ka, may bahay ka. Yang sarili mong pag-aari, maging pagmamayari, yan ang lahat. Dahil ang private property is a natural secondary right. Paulit-ulit nilang sinasabi ito, pero lumalagpas lang sa tenga ng maraming tao. Na ang target ng kapapahan ay sila. Yung solusyon nila ang dapat sundin ng pamumudmod ng lahat ng pag-aari ng tao sa mundo at ang mga ngasiwa ay gobyerno. Noon pa yan sinasabi at ngayon pinapamukha nila sa mga tao sa mundo na gagawin nila yan. That's why huwag kayong magtaka na yung mga leaders o yung mga members ng World Economic Forum kasama sa 8 prediction nila that by year 2030, you will own nothing and you will be happy. At ito yung sinasabi nating principle ng communism. The primary objective of communism is the abolition of private property. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Pansinin po natin ito. Chad Pecknold, siya ay doctorate professor of systematic theology sa Catholic University of America. Sinasabi niya rito, at mapapanood yun sa mga video niyan kung gusto niyong puntahan, the perfect society, yung tinalakay niya, yung sakdal na lipunan, church and state and the common good. Ano daw para magkaroon ng sakdal na lipunan? Church and state and the common good. Yan yung pinaka-common na salita ngayon sa Catholic social teachings, the common good. At ito ngayon yung nililibot sa buong mundo. Kasama dito yung Christian nationalism. Panoorin niyo po yan. At sasabihin nila, maririnig po ninyo na dapat ipatupad na ang Sunday law. Sila mismo ang nagsasabi niyan. Para magkaroon ng kapayapaan sa ating lipunan. Yan yung bahagi ng common good. To implement Sunday law. Sabi ko nga noon, dati-rati, patago pa nilang sinasabi yung movement ng Sunday eh. Pero ngayon, hayagan na mga kapatid. Hayagan na nilang sinasabi ito on the disguise of common good. Para maging maayos ang mga tao sa mundo babalik sa pagiging relihiyoso. So dapat ipatubad natin ang Sunday law. Yan. Ito po kasing mga sinasabi ko, pinapanood ko na po ito sa mga dokumento, pinapakita ko ito sa aking programa. So dito, hindi natin lahat kayang dalhin dito lahat, no? O ngayon, puntahan naman natin yung Vatican News. This imperative of care also extends to the teachings about resting on the Sabbath, which is for human beings also to preserve creation. Shabbat or Sabbath has a sense of liberation and respite, rest to any system that is oppressed and lives in bondage. Alin daw? Kinakailangan para sa pangangalaga ay yung may kinalaman sa kapahingahan ng araw ng Sabat. Again, linggo po yan mga kapatid ha, hindi yan Sabado. When Christian communities instill such virtues, they can help shift convictions and attitudes which help to protect the environment and bring about a real changes in lifestyle. So maganda yung kanilang mga sinasabi sa plano para mapabuti yung paraan ng pamumuhay ng tao. These changes are not only necessary as part of the direct fight to lower carbon emissions, it's the only real hope we have to change the culture. So that one day, we will accept something like the Green New Deal. Yung Green New Deal, mga kapatid, I also challenge you, basahin nyo yan sa mga website nila. Ang pinupush ng Green New Deal ay Sabbath, one day rest para sa buong mundo. Nagkakaisa ho sila sa bagay na ito. At ang sabi pa rito,
on care for our common home names the climate as a common good belonging to all and meant for all, to caring for our common home. We are to revere and respect the earth and called to keep the Sabbath holy. Paulit-ulit yan na sinasabi ni Pope Francis at ng buong institusyon. Hindi lang Roman Catholic. Anyway, kanina pinakita ko yung Christian nationalism, Presbyterian po yun. Okay? At iba't ibang institusyon sa mundo na gusto na rin nilang gawin na natin yung pagsasabatas ng linggo. Yan na ngayon yung kanilang dala-dala. Kaya maging yung mga may-ari ng sasakyan, sinasabi rito, magkaroon ng alin? Car-free Sundays. Kaya ito mga common na balita na ito, kaya yung iba, mayroon silang project na car-free Sunday, nagbabike sila para ipakita na pwede nating gamitin yung ganitong kapamaraanan. Yun ay para sa doon sa gusto nilang mangyari na unti-unting pagpapatupad ng pangingilin ng linggo, maging yung mga may-ari ng sasakyan. Yan. Ang sabi dito, introduction of Sunday closing recently announced by Burroughs Motor Company. Na paglinggo, sarado sila. Di ba? Pentagon Group trial Sunday closing at all 30 car dealerships. See? Nagkakaisa po sila dyan. At maging ang psychology. Psychology today, sinasabi nila, as we give time to ourselves for a Sabbath and sabbatical to build our resilience, we can also give time to our planet for regeneration, rejuvenation, recovery, and resilience. So maging yung mga psychologists, ganyan yung sinasabi nila ngayon na para magkaroon ng tibay, ng toughness, ng resilience, ang ating planet Earth, dapat bigyan natin ito ng alin? Sabbath. At yun nga ay linggo. A Sabbath or a sabbatical need not have a religious connotation. A secular Sabbath is as valid as a religious one. Hindi naman kinakailangan na mayroong idea ng relihiyon yung Sabat Kahit yung secular na Sabat, valid pa rin yan. Nakatulad ng religious Sabat. So pinapalabas nila dito mga kapatid, hindi usaping relihiyon ito. Kapag isinabatas yung pangingili ng linggo, iisipin ng mga tao, walang magiging problema. Kaya yung iniisip ng iba, paano yung mga Muslim, paano yung mga komunista, paano yung mga iba't ibang relihiyon, mga kapatid. Ang Muslim, Friday pa rin yung Sabat nila. Hindi pa kikialaman yon. Ang punto rito, paglinggo, mangilin tayong lahat. That is the point. Kaya sinasabi dito, the Sabbath ay hindi kinakailangang pangrelihiyon. Dagdag pa rito, the ecological transition to save the world could be done by embracing renewable energy. Maganda yun, di ba? Smoke screen nga The elimination of fossil fuels and education in lifestyle. At nanawagan siya, magsisi tayo sa ating kasalanan sa ating planeta. Kaya nga siya, abalang-abala siya na, ang sabi rito sa kanyang Laudate Deum, nananawagan siya sa international bodies, si Pope Francis, na ipatupad obligatory yung mga pulisiya, ma-implement yung measures responding to the climate crisis. Matindi yung kanilang panawagan at gusto nila obligahin ang mga tao sa mundo. Bakit? Ito yung binabanggit natin kaninang 17 Sustainable Development Goals nang sabi rito, at the center of this rescue plan. Rescue to what? To save our planet. Heads of state and government must recommit to 7 years of accelerated, sustained, and transformative action, both nationally and internationally, to deliver on the promise of SDGs or Sustainable Development Goals. Minamadali nila. Meron na laman silang 7 taon. Kailan nag-start? 2023, last year. Meron silang countdown na dapat ma-achieve ito. At ang sinasabi pa nila, today, at the halfway point to 2030, that promise is in peril. And the fundamental shift is needed. And it is needed now. Nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng 2030. Kinakailangan yung fundamental shift.
Kailangan yun. Nagmamadali sila para sa bagay na ito. At ito nga yung ipinagmamadali nila, yung Laudato Si bilang solusyon sa climate change, yung pangingili ng araw ng linggo. Na inintroduce ng bansang Amerika na itong Laudato Si ni Pope Francis ay napakagandang solusyon sa climate crisis. Naalala nyo kagabi yung topic? The second beast, the United States of America, ay magiging spokesperson ng first beast. That's why sa panahon natin ngayon, bawat plano ng Vatican, lalo na ang nakalagay sa Laudato Si, ay gusto nilang ipatupad. Yung patungkol sa kabanalan ng araw ng linggo. Yan yung man's eternal rest in God. Yan yung binasa natin sa dulo. Pinopromote dyan sa Laudato Si ang linggo. At dyan sa Laudato Si, pinapakita na yung comparison na nung sinipi ni Pope Francis, yung nasa Exodus 23:12, na sa araw o lingguhang kapahingahan, ipinagbabawal ang alin? Trabaho. So kapag pinatupad din yung linggo, bawal dyan magtrabaho. Mangingilin ka ng Sabat. Yan yung rest na binabanggit nila ng maingat na ang ating planeta, bigyan natin ng rest dahil yan ay nakasentro sa ating malasakit, sa kalikasan at sa mahihirap. Gasgas na lagi mga kapatid yung mahihirap. Gasgas na yan sa mga politicians kung paano gamitin yung mahihirap. Di ba? Ngayon, sabi rito ni Ginang White, Sunday movement is now making its way in darkness. Yung movement para ipatupad yung pangingili ng linggo ay gumagawa ngayon sa kadiliman. The leaders are concealing the true issue. Hindi sinasabi, tinatago ng mga leader yung tunay na usapin sa pangingili ng linggo. And many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is tending. Its professions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. So nakita nyo ngayon kung paano nila tinatago yung katotohanan dun sa nais nilang ipatupad ang Sunday law. Hindi nalalaman ng mga tao at maging yung mga kasama sa movement na yan, yung undercurrent, yung lalim ng agos doon sa ilalim kung gaano kalakas. Hindi nila nalalaman kasi yung profession niya, meaning yung ginagawa ngayon, yung sinasabi, para sa kapakanan ng tao, sa kapakanan ng ating planeta, sa kapakanan ng mahihirap, di ba? Mild and apparently Christian. Pero, kapag nagsalita na siya, mahayag yung espiritu ni Satanas. Bakit? Pag pumayag na ang mga tao sa mundo, una, pagsamay ng church and state. Pangalawa, i-implement ang Sunday. Ang hindi makikisama dyan ay uusigin. Dyan mahayag yung espiritu ng dragon. The dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to honor the Sunday. The lack of divine authority will be supplied by oppressive enactments. Yung mga dignitaries ng church and state, magkakaisa yan para manuhol, para umakay sa lahat ng grupo na parangalan ng araw ng linggo. Wala silang makikita na divine authority o sinabi ng Diyos sa Biblia. So anong gagawin nila? Oppressive enactments, meaning gagawa sila ng batas to oppress, sikilin yung liberty of conscience ng mga taong hindi susunod sa kanila. Paparating na yan mga kapatid. That's why kinakailangan natin yung true godliness sa panahon natin ngayon. Dahil kapag dumating yan at hindi tayo nabago sa larawan ni Kristo, baliwala yung ating natutunan ngayon. Liberty of conscience which has caused so great a sacrifice will no longer be respected. Yung kalayaan ng konsensya na itinatag mismo ng bansang Amerika. Yung kalayaan ng konsensya na nagdala ng matinding sakripisyo ay hindi na irerespeto. See? Kaya nga ito, forward natin to. Eto. Yan.
Ang sabi ni Pope Francis, our culture could also have an ecological conversation. In a similar time frame, perhaps even faster, given the new technologies, let's get to work. Minamadali po nila ito. Sabi ni Ginang White, it has been shown that the United States is the power represented by the beast with lamb-like horns, and that this prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance. Malapit na yan, mga kapatid, dahil nandyan na yung mga plano at hayagan na plano. Forward ko po rito. Ito po yan. Nangyari noong panahon ng Roma. Yung mga persecutions beginning under Nero about the time of the martyrdom of Paul continued with greater or less fury for centuries. Christians were falsely accused of the most dreadful crimes and declared to be the cause of great calamities, famine, pestilence, and earthquake. Nung panahon din pala, sa pangangasiwa ni Emperor Nero, ganyan din yung nangyari sa mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano, ibinintang yung mga sakuna na nagaganap sa mundo. Yung kagutom, mga salot at lindol, sinisi sa mga Kristiyano. At yung nangyayari ngayong climate crisis, sa atin din yan isisisi kapag hindi tayo sumunod sa plano ng kapahingahan ng ating earth sa araw ng linggo. Nag-warning na si Pope Francis noong 2021 pa na kapag tayo ay hindi sumunod sa solusyon sa climate crisis na nagaganap, darating ang hatol ng Diyos. Sipin nyo yun. Sinong Diyos ang hahatol sa hindi susunod sa kanila? Sila yung Diyos sa palagay nila. Makakaranas tayo ng persecutions dahil ang ginagamit nila ngayon, climate crisis. Samantalang, ang totoong nangyayari, Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. He has studied the secrets of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. Si Satanas pala ay gumagawa sa elemento ng kalikasan. Si Satanas ay nakatuklas kung paano gamitin yung laboratorio ng kalikasan. Naalala niyo si Job? Di ba kalikasan ang ginamit ni Satanas para patayin yung mga anak ni Job? Para magpababa ng apoy galing sa langit. Yung tornado na nagwasak sa buhay ng kanyang mga anak. Noon pa sinasabi ng Biblia, maging ng Spirit of Prophecy, si Satanas palang gumagawa ng kasakunaan ng mga tao. At kapag ang mga tao ay pinili nila yung sarili nilang daan, walang proteksyon. Walang proteksyon na maibibigay ang Diyos doon sa pag-atake ni Satanas. It is Satan's power that is at work at sea, sa dagat, and on land, sa lupa, bringing calamity and distress. Si Satanas ang dahilan kung bakit merong climate crisis. Dahil gusto ni Satanas ipatupad yung huwad na sabat sa pamamagitan ng hayop or antikristo ng Biblia. Violation of Sunday Sabbath will be repeated. Already it is beginning to be urged, and the movement to enforce Sunday observance is what? Fast gaining ground. Mas mabilis na gumagalaw sa ating panahon. Bakit? Yung ahensya ng kasamaan ay nagsama-sama, combining their forces and consolidating. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Tandaan nyo ito, mga kapatid, yung sinabi ng Diyos. Dahil nagsasama-sama na ng lakas ang puwersa ng kasamaan sa sanglibutan, mga malalaking pagbabago ang magaganap sa ating sanglibutan. At yung huling galawan, magiging mabilis. Balikan natin yung sinabi ni Pope Francis na dapat tayo'y mag-celebrate nung kapahingahan, especially from buying and selling, by returning to a focus on keeping the Sabbath Sunday. Ito rin yung sinasabi ng Revelation, Apokalipsis 13:17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan.
This is a matter of control. Matter of control. At ang ginagamit to control humanity is financial structure. Financial structure yan. At kung hindi pa natin alam, ito yung umuusad na plano. Merong tinanong, ang nagsasalita dyan ay isa sa representatives ng International Monetary Fund. Ang tanong sa kanya, ano ba yung kasangkapan para sa New World? Yun yung iniiwasan ng iba na New World Order. Akala nila, conspiracy theory lang. Pero yan ang pinag-uusapan dyan. Ano daw yung mga kasangkapan para sa New World? Ang sagot niya, everybody should have a digital ID. Everybody should have a bank account. Everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that. The process to control people. Yun ang kailangan ayon sa world leaders na ito para sa kasangkapan sa New World. At ito naman ang sabi ng United Nations, proposes digital ID system tied to bank accounts and mobile payment platform. Ito ay ginagawa na ngayon, mga kapatid. At hindi natin sinasabi na yan ang mark of the beast. Hindi yan. Ito yung mga structure para doon sa mark of the beast. Dahil the issue is all about control. Pakinggan natin itong governor ng Dakota na si Governor Kristi Noem. Ang sabi ni Kristi Noem regarding dito sa central bank digital currency. Ang sabi niya po ay ganito, we've got the same language coming to over 20 other states. She said during the appearance, I believe it's paved the way for the federal government to control our currency and thus control what? People. Maraming mga politician, senator, governor na against dito sa central bank digital currency dahil nakita nila ito ay pagkontrol sa pananalapi at pagkontrol sa tao. Ano ang Revelation 13:17? Pagkontrol sa tao sa pamamagitan ng pananalapi. Therefore, yung mga nabanggit na yun na kasangkapan para sa New World, yun yung kasangkapan to control people. No one can participate in buying and selling kung hindi mo tatanggapin yung ipatutupad na mark of the beast. Tingnan nyo yung member of European Parliament na si Christine Terhes. Panoorin nyo na lang yung kanyang pagtutol. Hindi lang siya, kundi yung iba pang member of the European Parliament regarding dito sa sinusulong na CBDC or Central Bank Digital Currency. Ang tawag niya, digital prison. Yan ang magiging bilangguan natin. Ang sabi naman ni Steve Forbes, isang masasabi nating billionaire. Steve Forbes siya. Ang sabi niya, Central Bank Digital Currency or CBDC are ominous at threat to our what? Freedom. Millionaire yan. Baka billionaire na nga yan. Nakita niya yung sinusulong ngayon ng CBDC, etong Central Bank Digital Currency na darating sa Pilipinas, ayon sa presidente ng Central Bank, darating sa atin 2026. Ipapatupad na rin dito yan. Yan ay banta sa ating kalayaan. And Revelation 13:17 talks about control in terms of financial structure. Dagdag pa ni Steve Forbes, digital money would enable governments to track every single purchase or sale you make. It would be frightening tool of control as officials could easily seize or freeze part of all your money. No wonder Beijing is so gung-ho for CBDCs. Ano ang sabi ni Steve Forbes? Yan ay control. Kayang makita ng gobyerno kung ano yung binili mo. Kung ano yung transaction mo. Kahit bumili ka lang ng lollipop, alam nila lollipop yung binili mo. Ganun ang CBDC, mga kapatid. Kaya sabi niya, hindi nakapagtataka sa China. Ito yung kanilang ginagamit.
role model ang China ng central bank digital currency. Hindi na natin matatalakay dito yun, napakaganda sana. Ngayon, puntahan naman natin yung attorney na Seventh-day Adventist. Attorney sa New York at ngayon, siya ang trabaho rin niya ay may kinalaman sa investment. Alam niya yung takbo ng kapirahan. Ang pangalan niya, si Attorney Eva Tompkins, Seventh-day Adventist yan. Meron din siyang ministry at pansinin ninyo yung kanyang sinabi. Yung topic niya, CBDC, Tokenization on the Global Unified Ledger and Revelation 13. The word tokenization, in-explain na niya ito na lahat ng ating pag-aari, pera, sasakyan, lupa, bahay, ay mapoprogram through digitalization. Ang may control niyan, government. Yan yung word na pinaliwanag niya sa tokenization. Nagkakaisang listahan yan na programmable. Tandaan ninyo, yan ay may alam sa investment, maliban, abogado pa siya. At ang sabi niya rito, Revelation 13:17 states, and that no man might buy or sell. How could this happen? Paano mangyayari ito? How could someone control what it is that you buy or sell? Paano ika na ang sino man ay magkukontrol sa iyo sa iyong bibilhin or ibebenta? How could someone prevent you from buying whatever it is that you want to buy? CBDCs are the answer. Yun yung series of questions ng attorney na paano makontrol ka sa gusto mong bilhin o hindi mo bibilhin. CBDC ang sagot. Yan ang kukontrol sa tao. Central bank digital currency is fully programmable, fully traceable digital currency that is centralized and distributed by a government or its central bank because it is centralized to one authority as opposed to being decentralized. It is fully controlled and programmed by the authority. So ano daw ang CBDCs? Ay programmable. Pag pinanood nyo yung kanyang mahabang explanation, kunwari, gusto kong bumili ng Mercedes-Benz, kaya kong bumili ng Mercedes-Benz. Kaso, si Brother Melvin, panay atake sa Pope of Rome. So ang mangyayari ngayon, bawal ka nang bumili. Kahit kaya mo bumili ng Mercedes-Benz, bumili ka na lang ng padyak. Kaya nilang gawin yon. Sila ang may control kung paano, kailan, saan mo gagamitin ang sarili mong pera. At kung ikaw ay matipid sa paggastos, may expiration na 30 days. Mawawala ang pera mo pag di mo ginamit. Yan ang explanation dyan sa central bank digital currency. This means the government will create and program the rules and concerning how, paano, if, kung, or when, kailan, it can be used. And thus control when, saan, when, kailan, where, saan, and upon what you can spend the currency. Kung saan mo gagamitin yung pera mo. CBDCs are the key that unlocks Revelation 13:17. Isipin nyo yan. Ako'y natuwa nung makita ko itong kapatid natin na nangangaral din ng Revelation studies. Nagtuturo din siya at doon niya nakita na yung sinasabi pala ng Revelation 13:17 to control people ay sa pamamagitan ng financial structure. Kaya nga itong CBDC represent the single greatest threat to human liberty around the world. Ilan lang yan sa mga in-example natin. Ang dami-dami niyan na mga nagsasabi na huwag ituloy. Anyway, si Governor Cristinom, veneto niya yon. Veneto niya yon. Kaya nagalit sa kanya yung maraming mga kasamahan din niya doon sa lugar ng Dakota. Marami ka talagang magiging kalaban dito. Kalaban mo rito, gobyerno. Kaya nga itong Roman Church State, itong papacy, yan yung kanyang operation to regain control of the world, to re-establish persecution. As the storm approaches, habang papalapit na itong bagyo ng implementation of the mark of the beast, na pag hindi ka umayon, wala kang ang mabibili. At kung ikaw ay businessman, hindi ka rin makakapagnegosyo. Maliban, natanggapin mo ang mark of the beast.
Kaya ang inuna nilang gawin is the foundation of the mark of the beast sa pamamagitan ng financial structure. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join the ranks of the opposition. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. Anong sinasabi rito ng ating propetisa? Habang papalapit na ang bagyo, na tinutukoy niya the mark of the beast, malaking bilang na dati ay naniniwala sa third angel's message, meaning mga kapatid natin. Malaking bahagi na dati naniniwala sa third angel's message, ngunit hindi napabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ay iiwanan nila yung paniniwala na ito at sasamahan ang mga kalaban. Sa ginagawa nilang pakikiisa sa sanglibutan at pagkuha ng ugali o espiritu ng taga-sanglibutan, tinitingnan nila yung mga bagay na ito na kagaya rin ng pagtingin ng sanglibutan. At kapag dumating na ang pagsubok na ito, ang implementation ng mark of the beast, pipiliin nila na sumunod sa madali at sikat na panig, popular side. Kaya mga kapatid, ang purpose ng revival and reformation is to revive our relationship with our Lord Jesus Christ and to reform by obedience to His will. Without the reformation, walang silbi yung narinig ninyo ngayong gabi. Kinakailangang mabago ang ating pag-uugali ayon sa larawan ni Kristo. Yan yung dahilan ng revival and reformation. That's why sinasabi ni Ginang White na ang Daniel and Revelation ay nagdadala ng tunay na revival sa bayan ng Diyos. Dahil pinapakita ng Diyos sa kanyang bayan yung haba ng panahon na meron na lang tayo. At yun ay maigsi na, lalo na nakikita na natin ngayon yung structure ng mark of the beast. Para hindi po tayo matulad sa hinuhulaang ito, kinakailangang mapabanal tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng lubusang pagsuko ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Tandaan nyo yan mga kapatid. Baliwala lahat ng matututunan natin kung hindi tayo nabago sa larawan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat alam natin na itong sistema ang magpapatupad nito, kinakailangan ang ating mga damdamin at puso, ang laman ay pagmamahal sa ating kapwa-tao, na magbibigay tayo ng babalang ito sa kanila, hindi para hatulan sila, kundi para iparating yung final warning ng pag-ibig sa kanila ng Panginoon. Kaya pinapadala ng Panginoon ang mensaheng ito ay hindi para takutin ang sinuman, kundi magbuka sa isipan nila na ang Panginoon malapit nang dumating, na ang Panginoon ay gano'n na lamang ang malasakit sa atin, kaya nagbibigay siya ng mensaheng ito para hindi tanggapin ng mga tao ang mark of the beast na magdadala sa kanila na tanggapin naman yung galit ng Diyos. Ayaw ng Diyos na merong mapahamak. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat. Pero kung babaliwalain natin, hindi natin ibubuhay at gagawin yung privilege na pinagkaloob ng Panginoon to preach this final warning. That is why paulit-ulit nating sinasabi, kaya merong Seventh-day Adventist ay dahil sa mensahe ng three angels' messages. Yun ang reason bakit lumitaw ang Adventist Church ayon sa Revelation chapter 10, is to give the final warning to prepare people for the second coming of our Lord Jesus Christ. Yun po yung dahilan at mission natin mga kapatid.
Hindi para humatol, kundi patuloy na umibig sa mga iniibig ng Panginoon. Madalas po tayo na pagkakamalian. Bakit ninyo pinapangaral ang mark of the beast para kayo'y manakot? Hindi. Ito ay malasakit natin sa lahat. Maging sa ating mga kapatiran na umiibig na sa Papa sa Roma. Ito ay malasakit natin para bigyan ng warning. Tandaan ninyo, binasa natin kanina. Yung mga Seventh-day Adventist Church na tumatayo sa ilalim ng watawat ni Satanas, hindi na nila paniniwalaan ang testimonies of the Spirit. Yun ang malungkot din. Masakit na sitwasyon ng ating mga kapatid. Nawa mga kapatid, itong gabing ito, muling nag-alab ang ating mga puso na ang Diyos nga ay tumatawag sa atin para paghandaan natin personally, paghandaan ng ating sambahayan, paghandaan ng ating mga kaibigan, yung nalalapit na pagsasakatuparan ng implementation ng Mark of the Beast. Ang mahalaga rito, alam mo na ang iyong kamay, hawak ng ating Panginoong Hesus. Yan ang tiyakin natin sa bawat araw ng ating buhay. Ng ating puso habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nag-aalab ito sapagkat direktang naririnig natin ang boses ng Diyos upang tayo'y papatuloy na mapabanal ayon sa larawan ng Panginoong Hesus. Nawa, tayo po ay napagpala sa gabing ito at harinawa, bawat isa sa atin ay uuwi sa ating mga tahanan na dala-dala natin yung pag-asa, ang inspirasyon ng ating Panginoon malapit nang dumating. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon sa gabi pong ito.